Noong nagkita kami ng personal ay sinabihan niya ako na ang pangit ko pala at ang taba-taba ko daw. Samantalang maganda at payat daw ako sa mga picture ko sa Facebook. Tawagin na lang daw natin siya sa pangalang Kitty. Siya po ay 17 years old at working student. Noong taong 2021 daw ay nagkaroon ng boyfriend si Kitty pero long distance relationship daw sila. Umabot daw ang kanilang relasyon ng mahigit 1 taon at 15 years old daw siya noong mga panahon na yun. Kasalukuyan daw na 1 taon ang kanilang relasyon at gusto daw makipag-meet up ng kanyang boyfriend sa kanya. Sobrang naging confident daw ni Kitty dahil malayo daw ang panggagalingan ng kanyang boyfriend. Simula Mindanao, luluwas daw po ito ng Maynila para makita siya. March 2022 daw po flight na ng kanyang boyfriend papunta ng Maynila at nagpasundo daw po siya kay Kitty. Ilang oras din daw naghintay sa airport si Kitty at nung magbabandang alas 5 na ng hapon ay dumating na daw ang boyfriend niya. Sinabi daw sa kanya ng kanyang boyfriend kung saan siya nakapwesto at ang sabi pa ay halika na rito dahil sabik na akong makita ka. Sobrang excited din daw ni Kitty kaya nung nakita niya ang kanyang boyfriend ay nilapitan niya daw ito agad at niyakap. Pero bigla daw nagsalita ang boyfriend niya ng sino ka. Kaya nagpakilala daw agad si Kitty na ako si Kitty ang mahal mo at ang girlfriend mo. Sumagot naman daw agad ang kanyang boyfriend at sinabing bakit napakataba mo? Akala ko ba ay payat ka? Bakit ang payat mo sa profile picture mo at iba pang social media accounts? Sa tingin mo ba nakikipagbiruan ako? Napatawa na lang daw si Kitty dahil ang buong akala niya ay nagbibiro lang ang boyfriend niya sa kanya. Pero kasunod daw noon ay sobrang dami pang mga masasakit na salita ang sinabi niya kay Kitty. Nakesyo sayang naman daw ang pinamasahe niya sa eroplano pero ang taba naman daw pala ng dadatnan niyang girlfriend. Ang buong akala niya daw kasi ay sobrang ganda ni Kitty at meron na siyang ipagyayabang sa kanyang mga tropa. Kaya para hindi na lang daw mapahiya masyado si Kitty ay sinabi niya na mahal, nagbibiro ka lang, 'di ba? Sumagot naman daw ulit ang boyfriend niya na hindi siya nagbibiro at hindi daw po siya uuwi na kasama si Kitty. Pupunta na lang daw po ang boyfriend niya sa bahay ng kakilala niya dito sa Maynila. Sinabi pa daw ng boyfriend niya na napakapangit mo naman pala at dito daw po nasaktan ng husto si Kitty. Umuwi daw pong umiiyak si Kitty at tinignan niya daw po ang kanyang itsura sa salamin. At dito daw nasabi ni Kitty sa kanyang sarili na oo nga, pangit nga pala talaga ako. Sana naging maganda na lang ako katulad ng iba. Kaya simula daw ng araw na yon ay sumubok daw na magpapayat si Kitty at medyo pumayat naman daw siya. Pero pagdating daw po ng taong 2023 ay nagsisimula na naman daw siyang tumaba. Kaya kapag meron daw nakikipag-meet up kay Kitty ay hindi daw siya pumapayag, mapababae man daw ito o lalaki. Dahil kinahihiya niya daw ang kanyang katawan at pati ang kanyang itsura. Hindi pa rin daw kasi nawawala yung trauma na nangyari nung nakipag-meet up siya sa boyfriend niya. At nagsisimula na naman daw po siyang uminom ng mga pampapayat para lang hindi daw ma-disappoint ang mga tao kay Kitty. Pahingi na lang din po ako ng advice kung ano ang dapat kong gawin. Hanggang dito na lang, Ate Charis. Unang-una, ang maipapayo ko lang sa'yo ay aralin mo na tanggapin at mahalin ang iyong sarili. Dahil paano tayo mamahalin at tatanggapin ng ibang tao kung sa sarili natin hindi natin magawa? Pangalawa, wag natin pintasan yung sarili nating katangian. Bagkos hanapin natin ang ating self-worth. Na kahit ano pang itsura natin ay meron tayong halaga, hindi lang tayo tao na kumukonsumo ng hangin. At ang pangatlo, kung gusto mo magbalik alindog, gawin mo to para sa sarili mo, hindi para sa ibang tao, para mag-success ka. Huwag ka mahiyang makipagkilala dahil pag natagpuan mo na yung taong magmamahal sa'yo ay tatanggapin ka niyang kahit ano pa ang iyong itsura. At para sa akin, yung paggamit ng filter ay nakakatulong talaga para makapag-gain ka ng confidence. Yung tipong sobrang saya mo kasi nakapag-post ka ng picture na nagagandahan ka sa sarili mo tapos sisirain lang ng mga taong mapanghusga. At para sa mga gustong sumulat, dito lang po yan sa ating Facebook page na Saycarp. Huwag kalimutan mag-follow para updated ka araw-araw. Kaya graduate ka na, Charmaine Mayrong, Jean, Cesar Carlo Tabo, Vincent Carmelotes Lozada. Kaya yun lang, huwag kalimutan mag-follow para alam mo kung may ulam na kami bukas. Bye-bye!